lalo na po yung nagsasalita, no? Pero mas pogi at maganda si Lord. Ano po? So, bago po tayo mag-start, meron po ako sa mag-share sa inyo. Ako po ay dumalo po sa school po. Diyan, parent, teacher, first quarter conference po. At meron po doon, i-share po yung guidance counselor po. Ang sabi niya, humingi siya ng tulong sa lahat ng parents po, sa mga magulang na kasi po, ang bukandala po, mula sa elementary hanggang sa high school, ay may mga hinaharap din po silang problema sa buhay doon. Yung mga teacher, kaya kailangan nilang mga magulang. So, may mga problema po doon. Ang sabi doon, mayroong mga estudyanteng nagkakagulo, nag-away-away, mayroong pong nagnanakaw, babae, lalaki. So, nakakaya po. Siyempre, iba po ang feedback po nito doon. At ang iba po ay ipinopost po sa social media. Bakit ko po ito ikinukwento sa inyo? Kinausap ko po si Aika. Si Aika po ay youth. Yung anak ko po. High school na po siya. Marami po tayong mga youth na po dito. Ngayon, yung mga nanay dito, may mga anak na nag-aaral po ng high school. May mga trabaho po kayo. Hindi lang po yung mga nanay. Ano po? Ang ating po kasi tema ngayon, sa umaga, ang sabi po dyan, serve God with extra mile. Ano po? Yung extra mile po na yan, paglilingkod po sa Lord. Ang sabi po dyan, in our outreach program. Kasali po sa programa po natin, ang abutin po ang mga kabataan. Tayong mga magulang, ano po, una po tayo magmamalasakit sa ating mga anak. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at nakasama ko muli ngayong umaga ang aking pumanakan po. Yan si Angelica po. Nandun po siya. Matagal ko na kung hindi po yan nakasama at yung kanyang boyfriend, si Carl. At salamat din kay kapatid Nagari. Ang isa pong trabaho natin sa labas, may kasama po siya, si kapatid Nagari, si Tikboy. Diyan lang po yan sa tapat nila, si kapatid. So salamat sa Diyos kasi kahit paano makakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Sa halip na kung mga walang katuturan ang napapakinggan natin sa labas. Ano po? Ang pagdalo po sa simbahan ay hindi po tayo logi. Panalo po tayo. Lahat po tayo may trabaho, may gagawin po. Kaya bakit ang sabi dyan, doon sa program, yung outreach, kasama po kasi dyan, yung ating mga programa ng church. Ano po, marami po pwedeng gawin. Pero magpupokus po muna tayo sa pagbabahagi. Una po sa ating mga pamilya. Mga anak, sa mga anak. Mga kaibigan, kapitbahay, kumari, kumpare, lahat po, meron po tayong trabaho. Maaaring napakinggan nyo na po ang ilan dito sa mga pag-aaralan natin sa pagbubulayan. Pero mga kapatid, isa itong paalala, reminder po para sa atin. Sabi po sa Facebook, yung buwan daw po ay magkukulay pula, dugo. Ngayon po yun, September 7, ano po. At tandaan po natin ang propesya ng Biblia, sabi ni Pastor, ang lahat daw kailangan maligtas. Nais ng Diyos, lahat maligtas. Tingnan niyo po, ang gera, digmaan sa ibang lugar, kaguluhan, lahat po ng pinopropesya po ng Biblia ay nangyayari po sa kasalukuyan natin. Kung papalapit po tayo sa end times, kung sinasabi ni Pastor doon sa rapture na dapat sa unang pagkakataon ay mapasama tayo. Kasi pag hindi tayo napasama, dadaan tayo sa mas matinding o mahirap na sitwasyon. So ano ang kaugnayan nito sa ating topic, sa tema? Ang serve God with extra mile, ano po ang sinasabi dyan?
Ang ibinigay pong tema po yan ng ating Pastor Pastor Johnny, sa Matthew chapter 5 verse 21, kung may sino man pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Ano ang ibig sabihin niya? Serve God with extra mile. Mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi sapat na gawin lamang ang minimum. Meron po, karamihan po sa mga Kristiyano yung iba, sapat na sa kanila yung dumadalo lang sa simbahan. Nagpapakita sa simbahan. Pero mga kapatid, hindi iyon ang tinutukoy ng ating Panginoon. Ang sabi dyan, yung extra mile, ang sabi dito, sa Mateo na yan, kung may sino man pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya, kasama niya. So kailangan may extra. Doon ka pa lamang magsisimulang paglingkod, doon sa extra. Isipin niyo po, sino po dito ang kaya maglakad ng 1 milya? Ako dati nagbabay, ano pa? Mula sa pero ngayon, salamat sa Diyos kasi hindi na ako nagbabay. May e-bike na. Medyo may bike pa rin, pero may nadagdag sa kanal, diba? Pero hindi naman kakambay. Hindi tulad ng pagdadating dito, pawis na hindi na. Salamat sa Diyos. So, pero napakahalaga po sa tao ang paglalakad. Kung sa nakapag-exercise na tayo, ay maganda sa kalusugan po yan. Tingnan niyo po, ang paglilingkod na may extra mile ay hindi madali. Ngunit, ito ay nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Kasi sabi po doon, ang unang milya ay obligasyon, pero yung 2 milya ay pusang loob mo. Yun yung paglilingkod. So, ibig sabihin po, makikita po dito yung pagsunod natin kay Lord. Kung paano tayo tumutugon sa kanyang panawagan. Ipinakita po ng Panginoong Isus kung ano dapat ang maging karakter. Dapat maging handa tayo. Kung ang mga propesiya po ng Biblia ay mangyari sa panahon natin, at kung hindi rin natin sinusunod yung sinasabing extra mile na paglilingkod, ano ang sasabihin natin pag tayo ay humarap na kay Lord? Ano po? Sabi ni Brother Jonathan kanina, ang lahat ng tao ay nangangailangan na kaligtasan. So kung lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan, marami tayong trabaho. Marami tayong gagawin. Lalo na yung sa mga kabataan ngayon. Kaya mga magulang, kaya sinishare ito. Kasi kung may problema po ang school, ang problema po sa school, nag-uumpisa po yan sa bahay. Una po, ang mga magulang dapat ang nag-aayos. Kasi ang totoong problema po nasa loob po ng tahanan. Kapag hindi na kaya ng magulang, lumalabas na po yan. So kapag yun ang problema, kailangan natin magtrabaho. Anong paraan? Ipakilala natin si Kristo. Bigyan natin sila ng pag-asa. Kasi sabi ng Diyos, sabi ng Bible, for God so loved the world. Makasalanan, mabuti, masama, lahat po. Mahal ng Diyos, nangangailangan po ng kaligtasan. Kaya sa umaga po ito, may challenge po tayo. Handa ka bang maglakad ng extra mile para kay Jesus? Amen. Kailangan natin lumakad. Hindi lamang si pastor o yung ibang mga leader, lahat po tayo ay may trabaho. Kailangan po natin gawin. Intro po iyon. Ang ating pong topic ngayon, iyan po. Ang title po ay, ang ating mission, pag-abot sa komunidad. Sino po ang willing na magpagamit kay Lord? Lahat po tayo. Amen. Lahat po tayo. Maaaring wala tayong lakas ng loob. Ako rin po. Wala rin po ang lakas ng loob. Sa totoo po, tayo kung nininervyos po ako, kinakabahan po ako, magtuturo po ako doon sa office sa Siyala. Nininervyos po ako doon sa une, pag-duty po ako. Yung mga ibabay bustan mo yung mga professional. Pero sabi ko kay Lord, ikaw ang magsalita sa kanila, gagamitin mo lang ako. Amen. Hindi po natin kaya kung hindi natin kasama si Lord. Amen. Totoo lang po, may kahinaan.
Pero hindi sa lahat ng pagkakataon mananatili tayong gano'n. Bakit? Meron tayong Kristo! Amen! So, ngayong umaga, ang ating pong text, sabi po dyan, sa Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16, sundan niyo po ako. Ang sabi dyan, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sabi po, kung pinaliliwanag natin ang ilaw sa atin na nakikita nila, ang sabi po dyan, papupurihan o pararangalan nila ang Diyos Ama. Pero kailangan lang magpagamit tayo. Ang ganda ng kanta po kanina, no? Surrender kay Lord. Kailangan ang pag-surrender ng ating sarili kay Lord. Tayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi may tatago po ang ilaw. Yung lungsod, kapag may ilaw yan, nakikita natin. Tingnan niyo po, pag dumaan sa Metro Manila, pag may mga ilaw po dyan, kitang-kita po natin ang ganda po ng lungsod kapag gabi. So, ang ilaw sa sanlibutan, kapag nakasindi, ay makikita. Kung ito'y may ilaw at maliwanag, layunin dalhin ang mabuting balita, ipakilala ang liwanag sa mga tao na walang baguling si Kristo. Kailangan po yung ilaw na yun, na higit na maningning o maliwanag, ang tinutukoy po walang iba si Kristo. Tayo po mga Kristiyano, nung tayo sumampalataya, i-declare natin ang sarili natin na ikaw na ang maghari. Naalala niyo po? Nung tumanggap tayo sa Panginoon, nag-declare po tayo sa ating pagtanggap sa pananalangin, Panginoong Isus, sa magsimula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. So wala na po tayong karapatan, wala na po free will. Kung si Kristo ang nandito sa atin, magliliwanag ito, ang makikita sa atin dapat ang pamumuhay o karakter ni Jesus Christ. Mahirap bilang tao. Pero tandaan po natin sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay nagiging isa na siyang nilalang. Isa na siyang bagong nilalang. So maliwanag po yun. Tandaan po natin na dapat kapag tayo nagpag-isa kay Kristo, ang makikita sa atin ang karakter ni Kristo, ang kabutihan ni Kristo. Lahat po na makikita ninyo kung ano ang mayroon kay Kristo, dapat po makita sa atin. Anong meron siya? Mapagmahal. Ano po? Love. Meron po dyan gift. Ano po? 9 fruits of the Holy Spirit. Dahil sa gilid po, ano po? Sa Galatia 5, 21-23. 22-23. So dapat yun po ang maging karakter. Tuloy po natin. Ang sabi po dyan, may ilang puntos po tayong nakita dyan sa ating text. Ano po? Ang misyon ni Kristo ay ating misyon. Maaaring napakinggan nyo na to. Ang misyon ni Kristo ay ating misyon. Bakit po? Ang sabi po sa Matthew chapter 28, ang sabi dyan, masyadong malaki sulat, kaya din siya mabasa. 28:19 hanggang 20, sabi dyan, the Great Commission. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin sila mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan. Mga kapatid, ang totoo, minsan nakakaya mag-share. Hindi natin alam kung i-reject tayo ng tao, lalo na kung ang mga tao makakausap natin ay mas mababa ang pagtingin sa atin. Pero lagi natin tandaan ang sabi ng ating Panginoong Isus,
kasama natin siya. Kapag nireject tayo, ang nire-reject nila ay si Jesus. Ayaw na nilang tanggapin. Okay lang yun. Ang malaga, isi-share natin yung gospel. Isi-share natin yung kabutihan ni Lord. Amen. Yun po sa purpose. Kung bakit meron pong Kristo na bumaba. Ang sabi niyan, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Lahat po tayo. Ang pag-abot ay hindi option o isang kundi ito ay utos. Hindi po option o may saka na lang o kaya may magpipilian tayo. Hindi po. Inutos po yan sa lahat po ng tumanggap sa Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ulitin ko, wala po tayong free will. Kasi sabi natin sa pagtanggap, magsimula ngayon, ikaw na ang maghanip sa ating buhay. Pinapapasok kita. Ikaw na ang magmay-ari nito. Kung pag-aari tayo ni Kristo, may reklamo ba tayo? Minsan ganun tayo, nagmumurmur tayo, malimit po sa tao dahil ito ay parte ng kailangan. Pero mga kapatid, ito po ay paalala sa atin. Lahat tayo ay misyonero. Lahat po tayo dapat ay nagdi-misyon. Hindi ibig sabihin noon sa pagmi-misyon ay kung sa malalayong lugar, pwede po ang misyon natin, yung kapitbahay. Yung pamilya natin, abutin natin sila. So mahirap gawin, pero ito paulit-ulit natin sasabihin. Kapag tayo nire-reject nila, ang ating Diyos ang kanilang nire-reject. Naalala ko po, meron po kami sa Bible study ay medyo magulit ni na tatay. Ano po? Naging topic na maraming tanong yun. Minsan, mga pilosopo na andon. Yung mga kasama namin tatay doon, nandito, kilala nila yon. So, mayroon talagang ganoon. Pag namatay ng bago, ang gusto ko sa langit eh. Sinong ayaw? Siyempre, lahat gusto sa langit. Pero tandaan natin, doon sa Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23, nangangaral na nga. Pero hindi pa makapasok sa karya ng Diyos. Tingnan niyo po yun. Kaya sabi ko sa natin ha, kung gusto mong maligtas ka, tanggapin mo, sumampalataya ka sa Panginoong Kristo. Walang ibang daan po. So, parte po ng pag-abot natin sa kanila, unti-unti, paliwanag natin sa kanila kasi paulit-ulit din po yung na itatanong. So, ulit-ulit din tayo nagpapaliwanag, pero ang hindi ko alam kung bakit hindi maunawaan. So, we pray na lahat tayo, totoo po, minsan po, yung mga tanong ay paulit-ulit din. Pero hanggang sa ngayon, ay hindi po maunawaan. Kaya hindi lang dapat tayong nanalangin, kasi po sa ipag-pray na ipaunawa ni Lord, yung Biblia, kung hindi maunawaan, maghanap ng medyo nakakaunawa dyan, kasi merong magtuturo. At saka hindi po totoo, hindi ipapaunawa ni Lord kapag taos sa puso natin, ninanais natin na maunawa ng mensahe ni Lord, hindi papayag ang Diyos na hindi na maunawa, hindi natin maunawa ng kanyang mensahe. So ang kailangan lang, pag nakita ni Lord na willing tayong sumunod, nais natin magpasakot sa Kanya, mararanasan natin ang Kanya kapangyarihan. Hindi lamang biyaya ng kalakasan, kundi kaya na tayong gamitin gumawa ng milagro. Kapag tutangin, sinurrender na natin ang ating sarili kay Lord. Tandaan po natin po, ang pagsunod kay Lord, kailangan may pagsuko, may pagsurrender. Sabi po dito, lahat tayo ay misyonero sa ating pamilya, barangay, paaralan, at paging sa mga trabaho natin. Pwedeng gamitin tayo ni Lord sa ibang tao para sila ay mabigyan ng pag-asa. Alam niyo po, natutuwa ang Lord, ang Diyos sa umagang ito. Napakadami natin, yung mga iba dito na talagang hindi natin kita. Salamat sa Diyos kasi nandito sila. Yung iba talagang mga taga-malalayong lugar sila. So, hindi lamang po nagkakataon ng mga ganitong sitwasyon. Kundi ito po ay isang paalala sa atin. Pagpasok nyo lang po doon, mababasa nyo lang po, no? Seek the first, the kingdom of God. So, lagi pong may paalala, Lord, araw-araw po sa buhay natin.
Lagi po niya itong pinapaalala, lalo na doon sa mission na ibinigay niya sa atin. At ang ikalawang puntos po, ang pag-abot ay puso ng Diyos. Ang sabi po dyan, John 3:16, o sa uladin na ito, ano? Sabi dyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po niyan. Kung ang Diyos minahal tayo, nung makasalanan pa tayo, dapat magkaroon din tayo. Sabi doon, I love Jesus, I love you Jesus. Nikanta siya, di ba? I love you Jesus. Sa kanta, kung mahal natin si Jesus, gawin natin ang pinagagawa niya. Ibahagi natin ang kaligtasan, ang kanyang kabutihan. Abutin natin. Alam niyo kung marami po tayo sa paggawa si Lord. Dito lang sa lugar na to. Kapag niloob ni Lord itong taon na to o sa susunod na taon, mas lalo po tayo dadami. Ngayon po masikip na tayo. Yung iba kanina nakatayo na wala na pumaupo sa likod. Pero po, itong taon ito sa susunod na taon, mas dadami po tayo. Pero kailangan natin magpagamit mga kapatid. Ang sabi dyan, sa John 3:16, mahal tayo ng Diyos. Ano? Ang Diyos ang unang umabot sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalan din natin ang mga tao, ang ating kapwa. Ang outreach ay pagpapakita ng puso ng Diyos. So, ang outreach po natin, meron po tayong gawain. Halimbawa po, magbigay, kanina po binabanggit ko nito. Ang church po, magkakaroon po ito ng programa. Unti-unti ito, pinag-pray natin, ano po, pwede tayo magkaroon ng feeding program dito po sa lugar na ito. Mas maganda po talaga umpisahan sa mga kabataan. Kasi pag nakita doon sa mga bata ng mga magulang na maganda ang naging epekto, mas effective po ito. Nawag lupin ni Lord. Kasi dati, noon, kung ano ang feedback ng mga dito po sa lugar na to. Maganda po, ito na po, pag ito ng pastor sa inyo noon, ang kapitan po nito noon ay si Kaptol po noon. Ang Kingdom of the Christ Church ay malaki ang naitutulong sa komunidad dito. Binanggit po yan ni siya ang kapitan noon at yung mga siya. At willing din sila noon na yung barangay magkaroon po ng Bible study ang yung PCP chairman nila, yung mga kabataan. So hindi lamang po nangyari yun. Hindi namin alam kung paano, pero siguro kalooban ni Lord. Pero hindi naman po yun nagtatapos sa ganoon. So ang Diyos, kung meron itong mga hindi natin nagawa noon, at meron din siyang gagawin mga bago. Noon, marami din ba yung study kami dito noon? Yan po sa Octavius, sa editing, hanggang dyan po sa lugar niya. So, hindi lamang po yan noon. Kung dahil po dumating ang panahon ng pandemic, tuluyan po yung mga nawala. Pero, nasa panahon natin ngayon, mga kapatid, yung nangyari noon, naging lesson. Kung masipag tayo noon, mas sipagan natin ngayon. Amen. Para kay Lord. Ang sabi po dyan, ano po ang mga pwedeng gawin natin? Mag-umpisa sa mga simpleng bagay. Ginagawa na po ito ng iba, ng women's. Pero din po ang men's ministry po at saka women's ministry. Ang sabi dyan, pagdalaw sa mga may sakit, pagtulong sa nangangailangan, ginagawa na po yan ng EOTC. Salamat po. Kasi po, ang totoo po, hindi tayo ganoon kayaman. Sabi nga ni Pastor Pan, hindi tayo mag-aayala alaman. Pero si Lord, nagpo-provide yan para mas lalo pang magamit. Lalo ngayon, nag-provide din siya para mag-equip ng mga leaders para magamit. So nawa, pagpatuloy natin ipanalangin ng pag-equip ni Pastor Johnny sa discipleship, mas maunawaan natin, kung matutunan natin kung ano yung mga tools na dapat gamitin natin sa pag-share. Hindi lamang po, noon ako ganun din po ako noong araw, kapag ako po sa sobrang init ko noon, Pastor, napapagalitan mo lagi natin yan.
Totoo po kasi ang madaanan ko, sunog yan. Ibig sabihin, may bara-bara na may walog pa. Pero unti-unti po, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano yung tamang process kasi hindi ganun kadali. Ako po, marami pong lumapit sa akin noon, wini-win nila ako. Pero diniritig ko din sila. Hindi ako akalain na mangyayari pala yan sa buhay ko ngayon. Pero salamat sa Diyos kasi mayroong attitude. Si Ate din po ang nag-win sa amin. So marami na pong nagtanda sa amin. Kumatin po ako sa Equipment Church din noon. Naiingitan na nandun pa nga po yung nalihan ako, na-slave ako. Sabi ko, ayoko na bumalik doon. Dinutong pa pala doon ang mga sisimba. Hindi ko siya maintindihan. Pero dumating ang panahon sa pamamagitan na po ni Pastor Val at saka doon sa mga teacher noon na nagturo sa theology, mas naunawaan ko na ito pala yung kapangyarihan ng Diyos. Parte ng kanyang pagtawag, mararanasan natin yung mga kakaibang bagay sa buhay natin na hindi natin alam. At ngayon, mas malinaw po na ipinapahayag sa atin ng Lord na tayong lahat, huwag tayong magtaka kung sa mga susunod na panahon, mas meron pang mga kakaiba na gagawin sa Lord sa buhay natin. Amen. Bilang isang Kristiyan po, mahirap ang paglakad natin kasi ang mga tao sa atin nakatingin. Tama? Amen. Nakatingin sila sa atin, lalo na yung mga pastor, yung mga anak, yung kanilang asawa. May mga pagkakamali, pero mga kapatid, tulungan natin. Magtulungan tayo. Ipanalangin natin lagi ang bawat isa. Amen. Kasi wala po tayong magagawa maliban ipanalangin, ilapit natin kay Lord. Kasi bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang kahinaan. At ano ang kahinaan ito? Bigyan ng halimbawa ng kahinaan. Yung iba, marites. Asawa ko yung pangalan. Marites. O, yung iba, peras. Yung iba, pagkain. Yung iba, maraming bagay. Maraming kahinaan na minsan napapriority natin. Pero ilan lang yan sa mga priority na dapat hindi natin inuuna. Ano man meron tayo, ang sabi doon sa sermon, itaas mo si Jesus sa mga tagumpay mo sa iyong buhay, sabi ng sermon. Sa kalalagay siya, yung may nakakaharap ng pagsubok, nakakaranas, sabi niya, yung pagharap sa hamon ng buhay, pagsubok man yan. So, laging naandun ang Diyos. Kaya yan hinahayaan kasi para tayo mas lalo tumatag, tumapang. Pero minsan po, nananaig sa atin yung pagiging tao na mahina. Iyon po tayo. Ang sabi po dyan, mag-umpisa sa simpleng bagay. Pagdalaw sa may sakit, pagtulong sa nangailangan, panalangin para sa komunidad. Priority po ito. Wala pa po tayong mga prayer warrior na po. Binubuo pa lang. Dati may mga nabuo pero hindi pa wala na. So, papalit-palit po. Pero wag po tayong manatili sa ganun. Kailangan po, ang prayer warrior po ay isa po siya sa mga humaharap. Yung prayer warrior, humaharap po siya. Siya po dapat ang laging nananalangin na i-cover po ang iglesia. Kasi marami po tayong kinakaharap. Kasi mula po nang nag-declare tayo ng ating pananampalataya, nag-declare po tayo ng giyera kay Satan. Araw-araw, kung anong ginagawa natin, araw-araw din si Satan nagtatrabaho para sirain tayo. So, lagi tayong manalangin. Amen. Lagi po yan. Ang sabi po dito, pagbibigay ng tracts o panyaya sa simbahan. Yung mga babasahin po, ang meron po tayong binigay si Pastor Gino Tukulban po, 2 taon po yun. May mga gamit po tayo sa evangelism. Spirit evangelism po, pamimigay ng mga babasahin. Pag may pangangailangan tayo ng mga gano'n, si Lord ay may mga gagamitin para mag-provide kung anong pangangailangan natin. Ang ikatlo po ay ito. Tayo ay ilaw at asin sa mundo. Ang sabi po dyan, doon sa Mateo na yan, chapter 5, verse 14-16, ang sabi dyan, ang ilaw ay nagbibigay liwanag sa madilim. Ang asin ay nagbibigay lasa at nagpapanatili ng kabutihan. Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 13, kayo ang asin ng isang katawan, ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at papakan ng mga tao. Mga kapatid, sabi ni Jesus,
ito, pagtuturo niya ito sa bundok ng, itong sermon niya po, ito sa bundok, ano po, ang sermon na po na yan, ay gumagamit siya pag siya nangangaral ng mga patalinaga. Halimbawa, yung asin, pag nawala, sabi na ng alat, eh ano man naman silbi ng asin, alam na maging matamis yan, eh asin nga siya. So, hinahalintulad ito sa atin. Kapag tayo, yung ilaw natin, aandap-andap na, kaya asin din yan, lagyan mo ng gas, pero hindi naman yung literal na sasabi doon na gas. Ano bang ibig sabihin ito? Ang pananampalataya dapat natin, kahit ano ang mangyaring pagsubok sa buhay natin. Sinira ka ni kapatid. Ano ang pang-aatake? Nananatili tayo kay Kristo. Bakit? Ang pagiging ilaw natin, kailangan manatili ito. Kung meron man mga kapatid na inggit, alam niyo, ang inggit ay isa po sa nagpabagsak kay Satan at yung pride. Nachichismis. Ano ang ginagawa nito? Ang asin po sa isda, para hindi masira, lalagyan ng asin. Napipreserve siya. Tumatagal. Ganon din tayo. Kaya pag hindi na pwede, yung isda, hindi mo asinan, makakain pa yun pag nabulok, wala na. Pero pag inasinan mo yan, matagal yan masira. Pwede mo pa yan iluto, kainin ulit. So ang asin, hinahalin tulad ni Jesus sa atin bilang ilaw at asin, na kailangan manatili tayo sa paglilingkod sa Kanya. Walang aayaw. Kahit tayo nahihirapan, dumaan man tayo sa mga pagsubok, hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Bakit? Ang nagbibigay ng kalakasan nito sa atin ay ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa atin, nandito ano po, tingnan ninyo ang mga katabi ninyo ngayon. Malalaman nyo ba kung sino sa mga yan ang may pinagdadaan ng problema sa buhay ngayon? At kung sino ang masaya din ngayon? At kung sino ang blessed din ngayon? Pero kapatid, sa ating buhay, kahit tayo dumadaan sa matinding pagsubok, pag nakikita nila tayo laging masaya, eh, kung kapatid, wala naman itong kapera-pera, bakit ito laging masaya? Ano yung dito? Isa sa mga bagay na namomotivate mo yung tao. Pero ito kapatid, Kristiyano ka na eh, nakasimangot ka rin lagi. Ano sabi mo sa kanta? Mayroong kanta eh. Hindi lumalago hanggang ngayon, bonjing ka pa. Sabi ko sa kanta, papakinggan ko mga Christian. So, akala ko ay Kristiyano ka, matagal ka nang sumisimba, pero lagi kang nakasimangot, Hindi tayo ganoon, ang Kristiyano ay laging masaya. Pero wala masaya tayo, dahil sa inyo tayo, kasi Kristiyano mo ko, no? Maging ang ating asawa na pinag-usapan namin to. Sige, dumating kami sa stage sa kanya. 2 buwan, kasi gumawa ko ng ulo galing. Service. Kumakain kami. Ang ulam namin ay itlog. Itlog. Almusal. Pagtanghalian, ulam namin ulit ay itlog. Kasi yun pinakamura eh. Di ba? Ang itlog, kahit na umaga, iba-iba ng hapon hapon, ay araw-araw yan, iba-ibang loto, itlog pa rin. So sabi niya, bakit kaya ka tayo? Sabi ko, kasi kumuha tayo ng ulugan, kaya na-sacrifice yung budget natin. Pero naniniwala ka ba na natalo na ni Satan ang Diyos? Amen. Hindi. Unang pasalamat din kayo kasi may itlog. Kasi ang lahat po ng pagpapala ng Diyos at mga pinagdaanan natin ngayon, tandaan natin, kailanman hindi nagtagumpay si Satanas upang sirain tayo, pahirapan tayo. Sa huli, ang kwento ni Job, pagdating sa huli, ibinalik lahat ng pagpapala. Amen. Tandaan mo natin. Dahil tayo yung Kristiyano, yun yung lagi natin panghawakan. Tandaan natin ano po? Hayaan lang natin gumalaw ang Lord sa buhay natin. Kasi pag tayo'y mahina, mas lalong nagdidepende tayo dapat kay Lord. Dahil doon tayo mas lalong gagamitin ng ating Diyos. Amen? Amen. Ito po, ang sunod. Kung apat. Alagpasan, mayroon pang na alagpasan. Ang mabuting gawa ay patutuo ng ating pananampalataya. Sabi ko dyan. Sa katong puntos po yan. Ang mabuting gawa ay patutuo ng ating pananampalataya. Tanong sa sarili, ito po, nakikita ba sa ating buhay si Kristo? Ako ba'y liwanag sa aking pamilya?
Nagiging daluyan ba ako ng pag-ibig sa iba? Kapatid, ito ay tanong natin ito sa ating mga sarili. Ano po? Kasi tayo may mga kailangan. Kapag tayo nasasaktan ang emosyon natin, minsan nangyayari yun. Ano? Kaya ito ay isang tanong. Sabi ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 3, dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon na nararapat sa mga tao nasa liwanag. Kaya po sinabi dyan ni Apostol Pablo yan, kasi sabi dito, ang mabuting gawa ay patutuo ng ating pananampalataya. Kapag tayo naniniwala, sumusunod tayo kay Lord. At yung mga bagay na mabuti, kaya yan natin ang ginagawa dahil mahal natin si Lord. Naipapagaya natin yan. Minsan, may mga kapatid dito na talagang sabihin natin na mapagbigay. Yung iba naman hindi mapagbigay. Bakit? Wala naman sila bibigay. So, hindi pa rin parehas. Minsan, tayong mga Kristiyano, lalo na sa pagbibigay tulong, lalo na sa pagbibigay, ay kapag hinahamon tayo, talagang naandyan po ang puso natin sa pagbibigay. Kaya lang may mga pagkakataon din na wala, no? Kasi ang mga Kristiyano, sinasabi natin, ang pagtitiwala natin kay Lord ay hindi lamang tungkol sa sarili natin, kundi lahat ng kung anong meron tayo, ipinagkakatiwalaan natin. Kasi ang sabi ni Jesus, mag-impok ka ng kayamanan sa langit, hindi naman sa lupa. Dito sa lupa, mauubos yan. Pag tayo lumisan na, may iwan na lahat yan. At sino ang gagastos niya? Yung naiwanan. Ngayon, kung hindi sila marunong umawa, wala lang, uubusin lang nila yan sa walang kabuluhan. So, napakalaga pa po sa buhay natin na kung meron man tayong gagawin, gamitin na natin sa tama. Gamitin na natin sa misyon ng Lord. Amen? Parang tayo, kasi ang totoo po, malaki rin po ang nagagawa ng pera sa pag-abot sa ating komunidad. Ang ika-apat po ay ito. Ang komunidad ay kailangan ang liwanag ng Diyos. Ngunit paano? Sabi po ni Pablo sa Roma chapter 10 verse 14 hanggang 15, ang sabi po dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sumasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapaghinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makamangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo, ano po? Ang sabi niya sa Roma, sasampalataya lang ang mga tao kapag mayroong napakinggan. So, dapat tayo, isinisure natin yung salita ng Panginoon. Ano po? Mga kapatid, mag-memorya lang kayo ng isang verse. Ano ang pinakamagandang memorya? May memorya ito na pinakamadaling matandaan. Yung pinakamaiksid lang. Huwag yung mahaba kasi mahirap. Lalo sa mga nagkakita na ako, hindi ko mamemorya talaga kasi matanda ako. So napakahalaga po na meron tayong Bible verse na alam na kapag siya nagtanong, alam din natin siya ipaliwanag. Napakahalaga ng pag-share. Alam niyo kapatid, ang buhay namin, pero ito, totoo, sa akin po, nangyari ito sa amin. Kami napakahirap din po ng buhay namin noon. Mahirap pa din naman ngayon. Kasi di pa naman kami mayaman. Hindi po. Ano pa lang po yun? Sobrang thankful po kami kay Lord kasi talagang sobrang hirap ng buhay namin noon. Ito po, ito po ako. Namamasukan ako sa mga pabrika, ang laki ng sahod ko. Ang laki ng tax ko din, pero wala akong nare-refund. Ang tax ko noon, may asawa, may mga anak ako. Hindi ko siya na-i-declare ng maayos sa BIR, yung dapat na para lumiit yung katas. So, halos nasa 6,000. Year 2,000 pa po yun. At laki ng punon, 2,000, halos nasa 5,000 naman. So, malaki po akong kumita noon kasi pakyaman po kami trabaho, pamabilisan po yun. Kahit gaano kalaki ang kinikita ko, laging tapos kami, laging kulang kami. Kasusundo ko lang, nagagalit na naman sa akin ang asawa ko at may bisyo pa ako may barkada pa ako. Pero naalala ko, wala pa lang halaga ang lahat ng yan. Ito, sinare ko to sa mga estudyante ko, no? Lahat din sabi ko nang dito sa Mandala,
Marami ako ditong kaibigan, barkada na may bisyo. Hindi lang isang bisyo, lahat na ng bisyo. Pero lahat na yun, sasabi ko sa kanila, nakita ko may mali doon. Bakit? Pati yung dapat na perang binibigay ko sa asawa ko, kinukuha ko na, tinatago ko na. Nakikipagsabatan bago minsan sa exam ko. Dalawa po yung yung payslip. Yung overtime ko, sabi ko, ma'am, huwag nyo nang isasama doon sa doon sa litos, yung sa regular na pasok day. Para meron akong pan-chicks at pang-bisyo. Sino gumawa na yan? Kung isipin niyo ako, naisip ko yan noon. Bakit? Wala akong pera, hindi ako makapag-bisyo. Pero pagdating ng araw, naalala ko rin, naisip ko rin, wala nga pala talagang halaga ang lahat ng bagay na gagawin ko. Maliban, isuko kong buhay ko kay Lord. Kasi may napakinggan na ako na mabuting balita na ang ipinangako ng Diyos mas bigit pa rito. Ngayon, madalas man walang pera, pero masaya kami. Bakit? Hindi naman nagkukulang. Sabi ko, bakit kung i-compare ko noon ang buhay namin? Mula Lunes hanggang minsan may linggo pa kami pasok. Lagi pa kayo walang pera. Lagi pa kayo walang makain. Ngayon, meron, itlog. Itlog ko yun, kaya narawala ko itlog. So, nasawa ko nagreklamo minsan, pero sabi ko sa kanya, si Lord, mabuti. Iyon ang nais ko, sabi ko, na makita natin. Kailanman walang kapangyarihan si Satanas upang tayo pabagsakin. Walang kapangyarihan si Satanas para tayo ay masakin. Kung nakakaranas tayo ng hirap ng buhay ngayon, tandaan natin ang ipinangako si Lord sa akin. Kailangan lang natin gawin yung kanyang mga inuutos. Kailangan natin i-share ang kanyang kabutihan. Hindi naman tayo, kaya tingnan na ito. Mga magulang, nung kayo ba hindi nyo sinusunod ang tatay o nanay nyo, bibigyan ba kayo? Makakapalo ka abutin ninyo. Pero kapag bawat utos niya ay sinusunod nyo, may reward ka, may bagong cellphone ka. Siyempre natuwa ang tatay mo, nanay mo pero kung hindi, para kahit sa pagkain, tipirin pa kayo sa pagkain pero pag natutuwa ang magulang, mas ibinubuhos niya ang pagpapala. Amen. Si Lord, ganon, pagbigay ng pagpapala. So marami tayong mga nagdasaan ng ganon. At ang ikalima ito, ang outreach program ay nagbibigay pag-asa sa mga tao ngayon. Sa mga tao ngayon lang nakapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya meron po tayong trabaho. Inulit-ulit ko po, meron tayong trabaho. Kung umpisa natin mag-share ng salita ng Panginoon. Mahirap man, kailangan natin itong i-share. Bakit? Ang outreach program ay nagbibigay pag-asa sa mga tao ngayon lang nakakapakinig ng Ebanghelyo. Kung ngayon lang siya makakapakinig. So pagkakataon niya yun, mabibigyan mo siya ng pag-asa. Bakit? Sabi diyan, may pag-asa sa gitna ng kahirapan. Matthew 11:15, ang sabi, lumapit kayo sa akin ngayon. Sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingan. Kung ito ipinangako sa inyo ng Diyos, na may problema ka sa buhay mo, ang sabi ni Jesus pala, lumapit. Hindi lumayo, lumapit. Pag tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, sabi ng Diyos, ang kanyang panyaya, lumapit kayo. So kung wala siya napapakinggan, hindi niya ito napakinggan. Yung ating mga kaibigan, yung iba po, ang paalala ko kahit sa akin, sa papaligan niya sa mga doktor, may nakaranas ng sakit. Nung araw, pupunta po sila, dito pa kami nakatira. Yung anak na may sakit, inadala sa amin, pinag-pray namin. Pero nung umayos na ang buhay nila, nakalimutan na yata si Lord, pero ang paalala ko, isuko ninyo ang lahat ng meron kayo kay Lord. Humingi kayo ng tawad. Kasi kung bakit, binigyan na kayo ng blessings, hindi pa rin kayo masiyahan. Totoo po na ang blessing, ang biyaya na binibigay ng Lord sa atin, ibinigay yan sa atin, hindi para sa wala lang, kundi yan ay gamitin para saan? Sa paglilingkod dapat. Amen. Kasi ang lahat ng bagay na nasa mundo, pag-aari niya. Kaya kung meron na binibigay sa atin, gagamitin natin yan. So, mapapala ng mga taong yung lahat ng meron sila ay ginagamit nila para kay Lord, para sa glory ng ating Diyos. Amen. Ang sabi pa dito, ito po yung pangwakas na hamon. Kung hindi tayo, isino. Alalahanin po natin sabi ni Jesus Christ doon sa mga alagad.
Kung hindi kayo magsasalita, maging ang batong ito pagsasalitain niya. Alam yung bato mangaral sa atin, o yung mga puno na nag-share sa atin, baka mas hindi katanggap-tanggap. Kaya, lahat po na tumanggap sa ating Panginoong Kristo, siya ang inuutusan. Sa atin po, bilang mga Kristiyano, sa atin niya po ibinigay ito. Ngayon, ang tanong nga dyan, kung hindi tayo sino, tayo po ang magdadala ng kanyang mensahe para sa ating komunidad. So, ito po, gawin mong personal ang mission. Kapatid, tingnan po natin itong mabuti. Pakinggan ninyo mabuti. Gawin mong personal ang misyon. Manalangin ka. Panginoon, sino ang gusto mong abutin ko ngayong linggo? Isa po ito sa prayer natin dapat. Bawat isa sa atin. Lord, turuan niyo ako. Sino ba ang pwede kong abutin ngayon? Sino ba ang pwede kong share? Kapag itinapanalangin, maniwala kayo sa akin. Kapag lagi tayo nananalangin, bago natin puntaan yung tao, hindi yan iimik. Tatanggapin yan. Naalala niyo po, bago tinawag si Pablo ng Panginoon, sabi ni Ananias, puntahan mo doon yung Saulo na yun. Panginoon, ayaw mo. Pati nyo naman kung ginagawa ng tao yan sa mga katulad natin, pinapatay. Hindi, sinabi ko kasi yung divine appointment, yung divine calling, si Lord ang gumagawa noon. Kung sino pinag-pray mo, ibibigay din yan ni Lord sa'yo. Ituturo yan ni Lord kung sino ang dapat mong abutin. So, bibigyan tayo ng wisdom. Magsimula sa isa, ibahagi si Kristo sa gawa at sa salita. Tingnan niyo po. Magsimula lang po tayo sa isa. Bawat isa. Ang dami natin, no? Bawat isa na bahagi na nyo. Hindi man ninyo silang sabi na, madala sa simbahan kasi hindi naman yung purpose ang dalhin sa simbahan. Sisiran nyo lang sila ng Word of God, ng kabutan ni Lord. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Sa masusunod na panahon, pupunta yan sa church. Pagpapasalamat ka kay Lord. Bakit? Ginamit ka niya para yung kanyang mga pinagdadaanan sa buhay na bigyan siya ng pag-asa at pangako ng Diyos. Amen. So, ganun po. Conclusion po tayo. Ang sabi po dyan, tayo mga mananampalataya ay tinawag na maging ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ay hindi tinatago, kundi nilalagay sa mataas na lugar upang makita ng lahat. Ibig sabihin, hindi natin dapat ikubli ang ating pananampalataya, kundi hayaan natin makita ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sa ganitong paraan, hindi tayo ang nabibigyang papuri, kundi ang Diyos na nasa langit. Maging ilaw ka para makita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tandaan po natin mga kapatid, ang mabuting patutuo ay malakas po magsalita sa iba. Ang testimony po ng bawat isa sa atin kung paano binago tayo ng Diyos, malakas pong magsalita po sa iba. Kasi makikita po yan nila. Kaya nga tayo ang ilaw. Nagliliwanag. Makikita po yan nila. Nagsishare kasi ng nila kung itong mga ito, bakit ganito ang buhay nito ngayon. Dati, binibigyan mo lang yan ng mga pirang-pirang ulam. Ngayon sila lang nagbibigay. Kasi, tingnan niyo po, ang blessing ng Diyos ay hindi naman talaga minsan madaling makuha. Pero mga kapatid, anuman ang ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin, sa ating pagsunod sa Kanya, makikita natin. Kung dati ang buhay mo ay nasa mahirap na kalagayan, hindi mo namamalayan, tinitingala ka na pala. Itinaas ka na ni Lord. Bakit? Kung nagpapakababa, ay itinatas ni Lord. Amen. Amen. So, dyan po tayo magtatapos. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po tayong lahat para po sa ating magtatapos. Mga kapatid, sa umagang ito, i-declare po natin, itaas po natin sa Panginoon, ilapit natin ang mga kainaan natin, at ipagnalangin natin na gamitin tayo ni Lord, at
kung mayroon man mga nakakahanda o hindrance para hindi tayo magamit, isurrender natin to ngayon kay Lord. Mga kapatid, bawat isa sa atin, magpagamit tayo. Hingin natin kay Lord, nasamahan tayo. Ang kahinaan natin, mas magamit ni Lord para sa Kanyang glory. Hallelujah. Awit ang muna sa amin. Panginoon namin Diyos, gamitin mo po ang iyong mga lingkod sa mission mo, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon. Bigyan mo po ang bawat isa ng puso na handa, Panginoon, magbahagi at mag-abot, Panginoon, sa bawat nangangailangan sa aming komunidad. Aming Diyos, ang aming komunidad man ay nangangailangan, Panginoon, ng iyong pagkalinga, ng kaligtasan. Marami sa iyong komunidad, Panginoon, ay hindi nila nalalaman, Panginoon, kung ano ang katotohanan na mula sa iyo. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang maihayag kung ano ang iyong kalooban sa komunidad na ito. Gawin mo po, Panginoon, ang bawat isa na maging asin at ilaw, Panginoon. Kung nanghihina man, Panginoon, muli mo po na waksindihan na muli, Panginoon, magliwanag ang bawat buhay, Panginoon, upang maging patotoo sa bawat isa. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang ang mataas. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.